Hi, hi, hi! Hello everybody! Hello mga kananay ka-OFW! Here I am again, just like that, enjoying my day off every Friday. So, ayan, positive vibes lang tayo na gaya ng aking sinasabi araw-araw or tuwing day off ko, ganyan. So, ayan, let's enjoy the winter season ba ang tawag doon. Kasi masarap naman yung winter guys, hindi puro mainit na ang panahon palagi, o diba guys? Buti nga sa ibang bansa ay merong winter. So, merong winter and summer. So, sa Pilipinas, meron din naman na winter pero kaunti lang. Hindi masyadong mahabang buwan ng taglamig. And then, yung lamig is okay lang. Medyo malamig pero kinakaya. Hindi na kailangan magsuot pa ng mga makakapal na jacket. So, ako, dahil palabigay itong mga naging boss ko, marami akong naipon na pang winter clothes. Kaya at saka pinagtsatsagaan ko at saka maganda naman ho and may silbi dito sa ibang bansa. Kaya hindi ako bumibili ng mga winter clothes guys kasi nanghihinayang ako. Hindi ko naman yan madadala sa Pilipinas kasi mga normal naman na jacket lang yung doon yung kailangan or long sleeve. So ang mga winter jacket na binibigay nila sa akin maganda naman, yun ang mga ginagamit ko dito and okay na yun. Hindi ko na kailangan ng bibili kasi hindi naman magagamit sa Pilipinas. So, ayan na nga guys. Diyan lang naman, dito lang naman sa Sigsag yan. Sa Sigsag Tower. So, ayan. Sa mga hindi nanonood sa mga video ko sa mga naunang upload since Friday. So, ganyan. Ganyan lang aking ginagawa palagi. Ayan. Wala naman akong ibang mai-content guys. Kasi yun nga lang. Yun nga. Nandito tayo sa Middle East. OFW. Alam nyo naman na mahirap yung natin, sitwasyon natin, kaya ganyan na lang kada Friday, walang pagbabago. Ay naku, nasa Pilipinas lang siguro ako guys, babanat ako, kaso parang nawawalan na rin ako ng gana sa pag avail ng yung monetization na sinasabi nila. Ang sa akin na lang po is ginagawa ko na lang nalibangan ko itong day off ko, itong mga video or picture ganyan guys. Parang libangan ko na lang and memorable na lang sa akin pag wala na ako sa abroad, ganyan. Kaya happy na lang ako, happy ako na kahit wala akong monetize. Actually, incomplete pa man. So, okay lang yan. Hindi ko yan iniisip. And then, ano nga ba yung sabi ko kanina? Nakalimutan ko na. Oo nga pala. Sa monetization tools kanina, naghanap lang ako kung may flag content ako kasi every 2 days ko chine-check ang aking tools. So, ayan, lumabas na yung aking stream ads ba yun? Ads in stream ads ata. Ayan, na-post ko na. So, hindi ko alam kung paano i-set up. So, tinry ko naman at sinubukan. So, ang daming sign na I am not a robot. Ang daming sign. So, kahit na-check ko naman lahat na ang alam ko is perfect naman yung pag-select ko dun sa kung anong picture ang binibigay is try again hanggang napagod na lang ako. At saka sabi ko, okay lang yan, ang importante nakita ko sa tools na okay pala na may nag-okay na tools. So, ibig sabihin wala akong mabigat na violation at saka wala akong violation sa aking support inbox and wala akong flag content. So siguro dahil nasa Middle East lang ako, so, hindi ko na alam, basta dumating na sa nadagdagan na naman yung setting ko sa tools ko, nandiyan na naman. Kaso yun lang, yung mga star at saka subscription, hindi ko nga po alam kung bakit limited or restricted yung niya. Basta pag tinitignan ko sa settings, pwede pala akong tumanggap ng stars. So siguro dahil sabi niya nasa country ako na hindi pwedeng ma-monetize sa stars. About naman sa subscription, hindi ko alam kung bakit din. Pero okay lang yan. Ang importante, hindi mawawala yung page ko kasi syempre parang account din natin yan, Facebook account na nandyan nakalagay yung mga ating remembrance sa abroad. O, diba mga kananay? Ang ganda dyan. Maganda dyan kasi
puro restaurant and organic ho yung mga ginawa nila dyan na mga restaurant. Ang sarap umupo dyan, yun nga lang pag wala ka ng mga bibilhin or kakainin, syempre nakakahiya, pero blanco lahat yan guys, kasi that time wala pang ano dyan, wala pang mga customer, hindi po yan yung mga lunch time nila, yung mga lunch time kasi nila dito is 4, 5, 6 p.m. ganyan guys. So ako nandyan ako, maaga ako nagpunta dyan, mga 12:30 siguro, kasi nga pinuntahan ko yung sinasabi nila na lumaki na yung Carrefour dyan. Yun nga lang, akala ko kasi basta Carrefour is same price kagaya sa city center. So yung seller yung nagsabi talaga na magkakaiba and mahal talaga dyan guys, parang sa Qatar Mall. Pang mayayaman kasi yung mga style dyan, mga puro karamihan dyan Arabic, kunti lang mga kagaya kong OFW na kumbaga nagro-groceries. So dahil nandyan ako, di bumili na lang ako para ang iniisip ko po kasi is kuan yung para ma-send ko na sa Pilipinas, kasi para hindi naman siya mahuli, para ang gusto ko kasana sabay kaming darating or mas mauna siya, kasi mahirap na yung tayo yung nag-aantay, buti kung istiin na talaga tayo sa Pilipinas. So yun ay para sa aking pamilya, kaya close ko na lang yung mata ko habang binibili ko. Ang importante is mabili ko yung para sa aking dalawang anak. Yun lang naman. Kasi syempre kaya tayo nagpunta dito, nag-work para sa ating family. So ayan guys, ay naku, ang haba-haba nito, hindi man lang matapos-tapos. So ayan guys, yan ang loob ng mall na yan. Lagoon Mall. Ang ganda niya guys, hindi lang kasi masyadong kalawakan. So pang mayayaman ang datingan, pang Arabic talaga ang Musliano niya. Mas okay pa sa Landmark, kasi sa Landmark parang city center maraming mura din, ganyan, parang sa Bellagio ganyan. Pero dyan sa Lagoon Mall is parang Qatar Mall, kasi lagi ako nagpupunta noon sa Qatar Mall, wala pa akong page noon nung nakatira ako sa Watch Ba, kasi puros mga Arabian yung mga kuan lang dun. Pero okay, napakaganda guys, napaka-social, ganyan din dyan, napaka-social. Pero yan Lagoon Mall na yan is not very big like city center or Bellagio. At saka yung Qatar Mall naman is ang laki at napakaganda. Yun nga lang, napakalayo niya yun guys, nasa Watch Ba yun. Kung saan nakatira yung mga hari, sabi ng naging amo ko noon doon na European, kasi nakatira